Kinwestiyon ng isang malaking grupo ng mga magbababoy ang plano ng muling pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa karneng baboy ngayong Hunyo o Agosto. Ayon sa kanila, tila hindi na naman sila kinukonsulta ng Department of Agriculture bago nito inanunsyo ang MSRP 2.0. Si Sheena Torno magbabalita. Nag-a-adjust na ng budget si Aling LV para sa bibilhing baon ng kanyang mga anak ngayon nalalapit na ang pasukan. Kanin at pritong baboy ang karaniwang baon ng kanyang anak pero ngayon ay naghahanap na siya ng mas abot kayang alternatibo gaya ng itlog, manok o isda. Lalo ngayon, talaga pang mga bilihin ngayon kasi lalo ngayon pasukan na naman tapos lalo nag-college na din. So kaya tipid. Hindi na po ako makakabila ng 2 kilo, 1 kilo, minsan na lang po, may pang-gisa-gisa lang po. Sa Litex Market sa Quezon City, naglalaro sa 380 hanggang 490 pesos kada kilo ang presyo ng pork liempo, habang nasa 370 hanggang 400 pesos naman sa kada kilo ng pige at kasim. Ang presyong ito ng karneng baboy sa naturang palengke ay pareho lamang sa monitoring ng nakalap ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila. Dahil sa patuloy na pagsirit sa presyo ng karneng baboy, muling napagdesisyonan ng DA na ipatupad ang MSRP. Nakatakdang simulan sa huling linggo ng Hunyo o di kaya sa unang linggo ng Agosto matapos itinigil noong nakaraang buwan. Pinangangambahan na ng grupong Sinag ang hakbang na ito dahil lalo lamang itong magpapahirap sa backyard racers at maliliit na semi-commercial farms. Yung 230 sa lang, hirap na hirap silang mag-comply dahil halos cost to produce na yung nasa 220 to 30. So dapat basta lalong bumaba yung gagawing threshold sa farm gate. Ikinababahala rin ng Sinag ang posibleng kahinatnan nito gaya ng sinapit ng mga lokal na mga magsasaka dahil sa pagpipilit ng murang bigas kung saan bumagsak sa 14 pesos ang farm gate price ng palay na halos hindi na kumita. Ang problem ng talaga natin pag nababarat ang farmers sa farm gate, lalong nawawala yung backyard natin. Talagang hindi na sila magbabawi. Ang malala ng araw ngayon ay higit 50% ng supply ng karning baboy sa bansa ay imported. Tutol din ang meat vendor na si Rosalie sa muling pagpapatupad ng MSRP sa karning baboy. Kasi ngayon sobrang taas ng baboy, 360 ang bentahan, 380 lang ang namin retail. Lugi pa kami, 20 pesos lang, bayad pa kami ng pwesto, 1,000. Sa tingin ko, wag na kasi ganun din naman kasi hindi naman yung steady yung presyo ng baboy. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. naman ay nananawagan, wag na raw sanang magpa-victim ang grupong Sinag sa pagsabing walang kinikita ang mga magbababoy. Tinututukan na rin anya ng ahensya ang mga biyahero at trader para malaman kung saan nga ba talaga nagmumula ang mataas na presyo ng karning baboy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.